Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman ang panibagong kwento dito sa PLTV Kwentong Kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kababalaghan sa naputol na tulay. Noong dekada 90 sa isang liblib na bayan sa hilagang bahagi ng Luzon, may isang lumang tulay na tinatawag ng mga taga roon na tulay ng San Lazaro. Sinasabi ng matatanda na itinayo ito noong panahon pa ng Kastila at sa ilalim nito ay dumadaloy ang ilog na malalim at malakas ang agos. Marami ng insidente ng pagkalunod at aksidente roon kaya't pinansagan na itong tulay ng mga nasawi ng ilan. Isang maulang gabi ng buwan ng Setyembre, bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng baha mula sa kabundukan. Sa kalagitnaan ng dilim, isang napakalakas na ugong at kalabog ang umalingaw-ngaw na putol ang gitnang bahagi ng tulay. Subalit kakaiba sapagkat ilang saksi ang nagsabing wala silang narinig na normal na tunog ng bakal na bumigay. Sa halip parang tinabas ito ng isang napakalaking kamay. Dumaan ang ilang sasakyan na hindi nakapansin sa pagkasira. Una, isang pampasaherong bus na puno ng mga biyahero pauwi sa probinsya. Sumunod, 2 kotse at isang jeep. Isa-isa silang nahulog sa ilog sa kailaliman at ayon sa mga nakakita mula sa kalayuan bago bumagsak ang mga sasakyan, may puting anyo na tila usok o ulap na humarang sa kanilang unahan para bang hinahatak pababa. Kinabukasan, isinagawa ang retrieval operation. Ang mga bangkay ng pasahero ay halos pare-pareho ang hitsura, nakadilat ang mga mata, nakanganga at tila naninigas sa takot. Ang ilan ay may bakas ng mga kamay sa leg at braso parang pinigilan o hinila pababa. Walang nakitang sugat na sanhi ng bakal o bato sa iba. Isang matandang manghula mula sa bayan ang nagkuwento ng lihim ng tulay. Noong unang panahon daw, maraming bilanggo at alipin ang pinatay at ibinaon sa mga poste ng tulay bilang alay para tumibay ito. Ngunit nang dumating ang isang araw na walang nag-aalay ng dugo o sakripisyo, nagalit daw ang mga kaluluwang naroon at sila'y naningil. Ang gabi ng aksidente ay eksaktong ika-100 taon mula ng tulay ay matapos. May isa pang nakaligtas, isang batang babae na natagpuan sa mababaw na bahagi ng ilog. Ayon sa kanya, bago bumagsak ang kanilang bus, nakita niya sa labas ng bintana ang mga taong nakaputi at walang paa, nakabitin sa hangin at nakangiti sa kanya. Isang babae sa kanila ang humawak sa kanyang kamay at mahina niyang narinig. Hindi pa oras mo, saka siya itinulak palabas ng bus. Hanggang ngayon, sinasabing kung dadaan ka sa lugar na iyon tuwing gabi at tumigil ka saglit, maririnig mo pa rin ang kalampagan ng mga gulong, sigaw ng mga tao at lagabog ng bakal, kahit wala ng tulay na nakatayo roon. Lumipas ang 3 taon mula sa madugong trahedya sa tulay San Lazaro. Matagal nang nawasak ang dating tulay at tinabunan ng mga damo ang magkabilang dulo. Gumawa na ng bagong tulay ilang kilometro ang layo. Ngunit kahit walang dumadaan sa lumang lugar, may mga ulat pa rin ng kababalaghan. Ayon sa mga residente, tuwing malakas ang ulan at madaling araw, biglang nagkakaroon ng ilaw sa gitna ng dating tulay. Para bang may bus na nakahinto roon at maririnig ang malalakas na busina at ingay ng mga pasahero. May mga nakakita pa raw ng anino ng mga taong nagmamadaling maglakad sa gitna bago biglang maglaho sa ere. Isang gabi ng Agosto, dumaan si Mang Erning, isang truck driver na pauwi mula sa Maynila. Alam niyang delikado ang lugar pero mas malapit kung dadaan siya roon. Habang papalapit, napansin niyang parang may mga sasakyang nakapila at nakatigil sa unahan. Nagulat siya dahil wala naman ng tulay sa bahaging iyon. Nung sinilip niya mula sa kanyang salamin, nakita niya ang isang bus na kulay dilaw, may mga pasaherong nakasilip sa bintana, at ang ilan ay kumakaway sa kanya na para bang humihingi ng tulong. Pagdating niya sa mismong dulo ng dating tulay, biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw ng kanyang truck ay kumurap at tumirik sandali. Sa gitna ng dilim, nakita niyang lumapit ang isang babae na nakaputing damit, mahaba ang buhok at basa ang katawan na para bang ahon sa tubig. Walang tunog ang mga yapak nito sa basa at maputik na kalsada. Tumigil ito sa harap ng kanyang truck at nakatitig lamang sa kanya, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Mabigat ang dibdib ni Mang Erning habang pinagmamasdan ito. Nang bumukas ang bibig ng babae, maririnig niya ang boses na parang mula sa ilalim ng tubig. "Bumalik ka o makikisama ka sa amin." Biglang dumilim ang paligid at narinig niyang muli ang malakas na lagabog, parang bumabagsak ang bakal sa tubig. Mula sa likod niya, may malakas na busina at sigaw ng mga tao. Nang lingunin niya, wala na ang kalsada sa likod, puro dilim at alon na lamang.
Sa huling saglit, biglang umandar ang truck niya nang hindi niya inaasahan para bang may humila rito palayo sa gilid. Nang makalayo siya ng ilang metro, nawala ang lamig sa paligid at bumalik ang normal na ilaw ng headlights. Paglingon niya, wala na ulit ang tulay at wala na ring mga sasakyan. Kinabukasan, nalaman niya mula sa mga matatanda na may espiritu raw ng mga nasawi na nananatili sa lugar at tuwing tag-ulan, sinusubukan nilang punuin muli ang kanilang bus para may makasama sila sa walang katapusang paglalakbay sa ilalim ng ilog. Hanggang ngayon, may mga chismis na kung titigil ka sa dulo ng dating tulay tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig kang sabayang boses na nagtatanong, "Sasama ka ba?" 25 taon na ang lumipas mula sa trahedya sa tulay ng San Lazaro, ngunit para sa mga kabataan ng bagong henerasyon, ang kwento ng mga nasawi roon ay isa lamang urban legend, hanggang sa may naglakas loob na patunayan na totoo ito. 4 na magkakaibigan, sina Carlo, Miko, Jessa at Rona, ay mahilig sa ghost hunting. Nagpasya silang puntahan ang lumang lugar ng tulay para sa kanilang YouTube vlog. Ayon sa kanila, kung totoo nga ang multo ng bus, kailangan makita namin sa camera. 2:30 ng madaling araw, nakarating sila sa gilid ng dating tulay. Bitbit nila ang mga camera, night vision at voice recorder. Habang naglalakad papunta sa mismong dulo, napansin ni Jessa na parang may mga basang yapak ng paa sa semento, ngunit malinaw na walang taong nauna sa kanila. Nang umabot ng 3:00, nagsimulang mag-record ang grupo. Tahimik ang paligid maliban sa mahina, ngunit paulit-ulit na tunog ng kampana na parang galing sa malayo. Bigla mula sa dilim sa kabilang dulo, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang bus. Luma at kulay dilaw, puno ng mga pasahero na nakatingin sa kanila. Nakangiti ngunit walang kahit anong galaw sa katawan, parang mga manikang buhay. Mabilis na kinunan ng video ni Carlo ang bus, ngunit nang silipin niya sa kanyang camera, ibang tanawin ang nakita. Wala siyang nakitang bus, kundi isang mahabang hanay ng mga taong basa nakatayo sa gitna ng ere, may mga sugat at puti ang mga mata. Ang ilan ay kumakaway sa kanya, pero ang kamay ay duguan at butas-butas. Biglang bumukas ang pinto ng bus at lumabas ang babaeng nakaputi na matagal nang binabanggit sa mga kwento. Tumingin ito diretso sa camera at ngumiti, saka nagsalita sa tinig na basag at parang galing sa ilalim ng tubig. "Sama na kayo, matagal na kaming naghihintay." Sa mismong sandaling iyon, biglang nagkaroon ng malakas na lagabog na parang bakal na bumigay at bumagsak sa tubig. Ang lupa sa ilalim ng kanilang paa ay parang unti-unting lumulubog. Naramdaman nila ang malamig na kamay na kumakapit sa kanilang mga binti, hinihila pababa. Mabilis na kumaripas ng takbo ang 4, ngunit si Miko ay nadapa at muntik ng mahila pababa. Nang tulungan siya ni Carlo, napansin nilang ang binti ni Miko ay may bakas ng mga daliring mahaba at malamig. Paglingon nila, wala na ang bus, wala na mga pasahero at tahimik na muli ang paligid. Kinabukasan nang i-play nila ang kanilang mga footage, kakaibang pangyayari ang lumabas. Lahat ng mga mukha nila ay malinaw, ngunit sa bawat likod nila ay may mga aninong nakatayo at kumakaway. At sa dulo ng video, isang mahinang tinig ang narinig. "Hindi pa tapos ang biyahe natin."